Magandang araw mga kakwentuhan. Welcome sa ating YouTube channel series Stories of Uncle Pai. Ngayon ko mga kakwentuhan, ang sinabi ni President Donald Trump na tapos na raw ang gira, pero sa totoo lang hindi pa naman talaga natatapos dahil mayroon pang ceasefire. Mayroon talagang ceasefire at hindi pa malalaman kung magkakasundo. Pero kung ang pag-uusapan ay ang mga pangyayari tungkol sa paglalaban ng mga militar, talagang walang kalaban-laban ang Iran at maaaring matatapos na nga. Pero alam mo naman yung IRGC, yung Iranian Revolutionary Guard Corps, na siya na lamang ang lumalaban dahil sa hinubog ang kanilang kaisipang para maging panatiko at hindi sosoko. Ang kamatayan hindi pa natin masasabing magkakasundo at na susurrender na lamang ito, ay itong mga IRGC ay hindi pa natatapos ang gira. Pero bagamat parang matatapos, mayroon na namang kalaban si President Donald Trump na biglang sumipot na talagang gira patani talaga ang mangyayari dahil ito ay hindi sa pamamagitan ng mga militar, kundi sa pamamagitan ng gira sa bunganga, gira sa diskusyon, o girang pang kaisipan at bunganga yung kumbaga girang isip na ang ginagamit na sandata ay bunganga. Siyempre iyon ay ang papa. Ngayon ang girang pukaw ng interes ay ang girang President Donald Trump versus the Pope of the Catholic Church. Papa, pinakamakapangyarihan na religious leader sa buong mundo, dahil lahat ng mga Katoliko, Amerika at sa iba pang panig ng mundo ay siyang kinikilalang kataas-taasang leader, at iniisip nga ng mga Katoliko na parang Diyos na rin ang Papa, holy, kaya nga pagtawagin His Holiness. Kapag lahat ng pumupunta, kahit sino pa dignitary pumupunta sa Vatican kung saan siya nakatira, ay bumibisita ay hahalik sa kanyang paa. Yun, ganun ka yung respetado yung Papa, parang Diyos. Ngayon ang kalaban niya ay si Trump. Sabi ni Trump, wala namang Pope Leo XIV na yan kung walang Donald Trump. Siguro kaya naisip ko na dahil kay Donald Trump naluklok na papa dyan na si Pope Leo XIV. Dahil nung panahong namatay yung dating papa at nagpipilian ng kung sino ang magiging papa, nandoon sila sa isang building, kung mga kardinal ang nagbobotohan kung sino ang magiging papa. Ilang araw siya, halos isang buwan sila doon na sila lang kung sinong iboboto. Ang matunog na pangalan na magiging papa ay ang
si Cardinal Luis Tagle, isang Pilipino. Halos lahat lalo na sa Pilipinas, umaasa na si Cardinal Tagle ang magiging susunod na papa. Sikat na sikat. Hindi pa man namamatay ang papa, iyan na ang sinasabing marahil ay magiging papa si Cardinal Luis Tagle na dito sa Pilipinas. Pero nung nagpipilian na nga at nasa doon naka-hook up sa loob ng isang building ang mga cardinal, nag-uusap kung sinong iboboto, ay biglang dumating doon, pumunta si Donald Trump. Ayun, pagkailang araw lang, biglang nagtaka ang lahat at nagulat. At ang naging cardinal ay isang Amerikano, kauna-unahan sa history ng Catholic religion, Roman Catholic religion, na ang papa ay isang Amerikano. So, malamang totoo ang sinasabi ni Trump na dahil sa kanyang influensya ay na halal ang isang Amerikanong papa, dahil gusto ni Trump na magkaroon talaga ng Amerikanong papa, dahil si Trump ay Catholic. Catholic si Trump kung hindi man Catholic, Kristiyano. In fact, kung mga anumang affair na ginaganap para mga priskon, kung ang umpisa muna ay dasal. Ay, nagagalit ang papa. Huwag kang magdasal-dasal kung yung mga military mo, tusan maggira. Bawal yun. Nagagalit yung papa. So, lahat ng ginagawa ni Trump ngayon ay binatikos. Binatikos ng papa kung ano ang ginawa ni Trump sa Venezuela, at lalo na ngayon sa Iran. Ibig sabihin, yung papa ay kumakampi doon sa Iran. Yung Iran naman ay tinuturing na biro mo, yung Ayatollah ay kung mag-utos na lang para patayin yung kanyang mga kababayan na nagprotesta. Pero mo 2 araw, almost 40,000 ang minasinggan. So, hindi yun hindi yun tama. Kahit sino ang para sa kanila tama. Para sa papa tama yun. Kasi kumakampi siya doon. Yung tama yung mag-finance ka, mag-organize ka ng terrorist na grupo katulad ng Hezbollah, Hamas, Houthi. Tama yun para sa pananaw ng papa. Tama yun na huwag mali yung ginagawa ni Trump na girahin ang Iran. Dahil ang Iran ay galit si Trump dahil 47 years pa nagalit ang tinatanim sa puso niya ng sinasabi nga, yung hindi ang gira ng US sa Iran ay nagsimula lamang nito noong 47 years ago pa, nung lusubin ng mga Islamist Republic yung building na kung saan nandoon ng US Embassy at gagawing hostage ang lahat ng tao doon 400 plus days. Katakot-takot ng negosasyon ng mga para hindi mapatay yun at mailigtas yung mga nandoon na wala namang kinalaman kundi diplomasya. Ayun, at saka building yung 9/11 na mga ilan ng libo ang napatay doon sa building, yung Twin Tower na yun. Iran ang may teroristang, Iran ang may makagawa noon. Marami pang iba. Kaya ito sa panahon ni Trump ay tutuldo ka na, dahil sabi ni Trump
Marami nang nagpresidente ang nagsalin-salin, delikado daw sinasabi ang Iran na makagawa ng nuclear bomb. At yan naman ay hayagang sinasabi halos araw. Basta't nagsalita si Khamenei kapag laging sinasabi na death to Israel, death to Amerika. Hindi lamang USA, Amerika. So include Canada, Brazil, lahat yan. Amerika eh. Ngayon kakampihan ng isang papa na dapat ang ginagawa ay peacemaker nga, pero ibang pagka-peacemaker niya. Politika nang nangyayari sa kanya eh. Kasi, nag-research ako, siya pala ay kaibigan ni Obama eh. So, Democrat pala yung sympathetic sa Democrat. Kaya nawala, masidhi ang kanyang pagkakampi sa Democrat, nawala na ang kanyang pagkahulinis. Nawala na personally ang pagkahulinis niya. Wala eh. Kinakampihan niya yung mali na bagay eh. Tama ba yung ginagawa ng Iran na nagtitreat lagi na di ko pag nangyari yun, pati yung papapatayin yan. Hindi, kasi gusto ng Islamic Republic ang buong mundo ay magiging Islamic Republic lahat. Kaya nga gumagawa sila. Yun nga ngayon ang hadlang sa pagkakaroon ng kasunduan sa peace talk, yung ayaw ni Trump na magkaroon ng nuclear uranium na above 40%. Kailangan hanggang 40% lang yung culture na gagawin ng Iran. Ayaw gusto talaga sumubra doon para makagawa ng atomic bomb. Kung halata na ngayon na talagang ang sinasabi ng Iranian Government, Islamic Republic, na tamang sinasabi na kapag nakagawa ng atomic bomb ay talagang susundin talagang death to Israel, death to Amerika talaga. Bakit? Ang galaw nila halata na biro gumawa ng napakaraming nuclear bomb doon, nagkawa ng underground city. Itong mga proxy group nito, Hezbollah, hindi yan ang kanilang military base, nasa underground hindi naman nasa labas. Anong intention para gumawa ka ng underground 200 feet below para iyan ay preparation para sa isang pag nakagawa na nga ng atomic bomb, di akala nila malilibre sila dahil nandun sila sa ilalim ng dagat. So talagang hindi hearsay, hindi rumor yung sinasabi na death to America. Hindi lang yan threat, death to Israel. Hindi lang yan threat, kundi tutuhanin yun kung nagkaroon talaga ng atomic bomb ang Iran. At 90% na sa panahon pagdating ni Trump. So si Trump ang savior ng sangkatauhan. Biro mo kung nagkaroon ng bomba yung Israel ng atomic bomb. Siyempre gaganti rin yung ibang mga bansa. Hindi lang, mas maraming atomic bomb yung iba US mas marami sa lahat. Mas marami mga France, Germany, lahat meron siyempre gaganti rin. O di nuclear holocaust. Di patay tayo lahat. O pasalamat dapat ang Papa kay Trump. Dahil unang-una, dahil sa impluensya niya, nalagay siyang pinaka-powerful na tao sa buong mundo. At pagkatapos, na-save ni Trump ang buong sangkatauhan. Buong sangkatauhan. Napigil ang nuclear holocaust na gagawin umpisahan sana ng Iran. Siya ngayon ay wala na. Yung ibang mga bansa
na may atomic bomb, ay mga peaceful people naman ang namumuno, hindi yung katulad ng Iran na gustong maghari-hari sa mundo at sa challenge yung Russia, China, tsaka Amerika, dahil ito ay gusto nila lahat ay magiging Islamic Republic. Yan ang kaya yung mga Saudi Arabia, mga lahat ng mga United Arab, kalaban din ng Iran yan dahil Sunnite yan hindi yan Shiite gusto ang Islamic Republic ay Shiite, Muslim nga, pero mas kalaban nga nila yung Muslim na hindi Shiite, Sunnite, kasi sa umpisa pa lang ng pagiging Muslim, dapat isa lang na Muslim pinamumuno ni Muhammad. Pero nung namatay si Muhammad, dalawang grupo, dalawang leader ang nag-away-away kung sino maging leader na hindi magkasundo. Kaya nagkaroon ng dalawang faksyon, Sunnite at saka Shiite. Kaya yung Sunnite number 1 din yan nakalaban ng Iran, yung mga Sunnite na Muslim, Saudi Arabia. Kaya nga lahat ng mga underground missile naka-ready ng nakatirada doon sa Yemen, sa lahat ng mga bansa na hindi Shiite Muslim, Yemen, Saudi Arabia, lahat-lahat doon na nakaambang na, ready na yun. Pag nagkataon ng binumba ang lahat yan ibubumbahin, lahat ng mga Middle East country na hindi Shiite, para ang matitira na lang ay Shiite. Yan ang kaya sa totoo, between Trump and the Pope, yung Pope, katulad ni Khamenei, ay nahawa na sa pagkademonyo. Nahawa dahil lamang sa kanyang pagiging kaibigan kay Obama. Si Obama Muslim yan Kaya nga imbis na supilin ang ginagawa ng Iran, binigyan pa ng pera para ang sabi parang kindi na huwag kayong gagawa ng tama ang layunin, pero ang ginawa ng Iran imbis na yung pera na ibinigay o pinautang ay gagawin sa mabuting paraan, ay ginawa para bumili ng mga arsenal na mga missile, magagawa ng underground bombing, kaya lalong lumakas. Kaya nga sinasabi si Obama ang kumbaga ang kalakasang militar ng Iran parang si Obama ang nagbigay ng fertilizer. Kumbaga sa halaman, binilagyan niya ng fertilizer para lalo pang yumabong Kaya sinisisi yan si Obama. Ngayon, ang yabang-yabang ni Obama na yan sa ngayon, lagi niyang tinitira si Trump. Dahil sa ginagawa nga na pag-atake sa Iran. Pro-Iran yun O yun. Dapat ito ang Papa wag naman sanang mauwi na sa isang ang siraan, ang world war between them, mauwi na sa personal na kasi may mga insinuation na hindi lang ganun ang kung bakit ang Papa ay kumakampi doon kay Khamenei. Sa totoo lang, kung tinignan mo si Khamenei, gwapong lalaki yun pag nag-ayos lang. Alisin mo yung mga balbas, alisin mo yung mga kanyang mga turban at ganito lang ang magandang lalaki si Khamenei. Kaya
sana huwag nang dumating doon ang usapan kasi masyado nang masagwa. Para sa papa, no, para, at masagwa rin kaya kasi mga personal na yan yan, di ba? Sa issue lang, pero sa issue ito yung papa na kumakampi sa mga terorista. Terorista marami rin tao kasing kumakampi. Halimbawa, biro mo noong October 7, walang kaabog-abog di ba, inatake yung Israel although dati na silang magkalaban noon pa man sa Biblia pa, panahon pa ni Abraham, magkalaban na yan ni Moses, laban na yan sila walang without warning diba, nilusob ng patraidor inatake, binumba ang Israel ng Hamas. 1,200 yung bilang na mga namatay, pagkatapos mga 400 na mga babae na ginawang hostages. Siyempre anong gagawin ng presidente ng Israel? Ang unang ginagawa ay iligtas yung mga hostages na dala-dala ng mga Hamas. Kaso nasa underground habang hinahabol, ginagawa namang shield ng Hamas yung mga tao. Ang kanilang headquarter nasa ilalim ng mga hospital, ng mga school building. Yun, shield doon. Paano mo kapag nambumba yung Israel, may mamamatay dahil tatamaan yung mga sa paghahanap ng mga hostages, napakahirap. Hanggang ngayon, hindi pa nga kompleto na ibalik yun. Siyempre, katungkulan yun ni Netanyahu bilang isang presidente na pangalagaan ang kanilang mga tao. Nag-iiyakan yung mga kamag-anak ng mga hostages o mga nanay, tatay, lola. At siyempre gagawin ni Netanyahu, iligtas yun. Sa pagliligtas, sa paghahanap, nagkakaroon ng mga bombing, ng mga iktigiran na yun. Biro mo si Netanyahu pa ngayon war criminals, war criminal dahil maraming namatay. Yung si Netanyahu pa ngayon ang wanted ng United Nations sa International Criminal Court, na kung saan ito ay pinamumunuan ng puro Muslim. Maski sa social media, sinisisi na si Netanyahu, demonyo daw, David. Ang ginagawa lang ni Netanyahu, liligtas yung kanyang mga sinakop, hinahanap. Hanggang ngayon hindi na maihanap yung iba, hindi na naibalik. Anong gagawin ni Netanyahu? Hindi na siya gagalaw, hindi na niya ipagtanggol yung kanyang bansa na binubomba. Doon lang siya sa opisina para magpasarap-sarap. Dapat ang pupurihin niya yung yung mga ICC hindi kinokondem yung patraidor na pagbomba ng Hamas, kinakampihan pa nila. Kaya baliktad ang mundo ngayon. Kung sino pa yung mga demonyo, yan ang pinapayag, yan ang pinagtatanggol ng mga United Nations. Baliktad. Kasi karamihan ng mga official doon sa United Nations, mga Muslim, sympathetic doon sa mga Iranian na Muslim, na mga Hezbollah, na mga Shiite Muslim. Kasi yung si Netanyahu at ang Israel ay Judaism naman yun, kanilang religion. Ayun ang nangyayari. Pero sino bang ang salbahe
yung patraidor na nambubumba at ginagawang shield, yung mga naggawa ng tunnel para maging shield yung mga civilian citizen na walang kinalaman sa kanilang trabaho. O ng terorista nagkakaroon ng mga suicide bomber na kasi sinasabi kapag nakapatay ka ng kalaban mo sa religion ay isang suicide bomber ka, ang iyong kaluluwa sa afterlife sasalubungin ng isang daang nagagandahang anghel na nag-aagawan para makipag-sex sa iyo. Yan ang mga turo doon sa mga terorista Siguro pa hindi lang yun, baka gagamitan pa ng drugs yan para masira yung isip. Kasi katulad ng panahon ng mga World War II, kaya pala yung mga suicide bomber na mga tura-tura inuutosan, yung eroplano mo i-landing mo doon sa career ng mga US, kasama ka ng mamamatay. Bago pala yun gagawin, pinapainom ng siyabo. Pinapainom ng siyabo paglasing na. Kaya pala laging doon dito sa Aklan, may tulay dito sa Kalibo, ilang bomba hindi tinatamaan. Dihis. Sabi ng nanay ko ilang bomba yung binumba ng binumba. Naririnig din lang pag bomba. Hindi tinatamaan ang haba ng tulay. Siguro lasing. Lasing sa Cebu yung yung piloto. Yung Cebu pala ginamit pala yan ng mga Japanese nung World War II. Kaya nagtataka yung mga allied po, yung mga Amerikano dito sa Pilipinas. Pag sumugod yung mga Hapon, sugod ng sugod. Tinatamaan pa lang pero sige pa rin sumusugod. Parang hindi nasasaktan. Lalo pang kapag tinatamaan lalo pang parang naging matapang, sugod pa ng sugod. Pero makikita mo na lang, bubulagta na lang kung wala na. Yun pala nakasyabo. Alam mo naman, kapag lasing ka sa syabo, di ba? Yung mga adik nga, tuwang-tuwa sila, ginaganyan-ganyan nila ang tiyan nila. Masarap daw ang pakiramdam yan kapag lasing ka, sinusugat-sugatan. Kaya lahat ng mga adik, tingnan mo yung tiyan. May mga ng blade dyan. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Kasi dito ako ngayon, hindi ako makapag-broadcast ng live mamayang gabi dahil mayroon akong occasion na i-attend. Kung ang occasion ay maagang natapos at makauwi ako ng alas 9 ng gabi, malamang ay magla-live broadcast ako. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Good day.